So yes, hello guys, welcome to my vlog. Today is share ko lang yung performance ng aking PC Wi-Fi na pina-install ko last um, January or June 7, 2023. Ayan. So that's 7 months ago. Sabi natin, so konti pa lang yung laman kasi may din namin kuha. At may po rin kuha, binabawasan. Kaya yun, hindi nakakaipon. So malaking tulong pa rin kahit na binabawasan namin kasi nakakatulong sa pang-araw-araw. So as you can see, meron akong multiple. Meron akong dalawang access point. Ayan, gamit ko yung switch. TP-Link switch. Naka USB to LAN to sir, naka USB to LAN. Tapos meron lang akong double na access point. So meron pa akong dalawang space na pwede pang lagyan ng access point pa ulit kasi apat naman yung pinaka-slot ko. Pinaka-port. O yan. So OP1. Orange Pi 1 ang gamit ko. And ang pinaka-system is one click PC Wi-Fi system. So pakita ko lang yung aking mga yung dalawa kong access point is andito. Kakakabit ko lang. Is EAP225 nasa harap. Dito sa baba. Tapos yung isa naman EAP110 nasa likod. Nandun banda sa likod. Makikita nyo. Yan, kasi may mga border dyan sa likod. Kumo-connect din. So guys, diba, as you can see, dalawang EAP TP-Link ang gamit kong access point kasi meron siyang Omada app na pwede siyang i-manage pareho at the same time. So ito po yung aking provider, ISP. Yan. Converge. So later magpa-follow up review din ako ng pinaka-speed niya kung same pa rin ang speed niya since pinakabit ko siya hanggang ngayon. So yeah. So papakita ko lang guys yung pinaka Omada app kung saan pwede mo i-manage. Ito yung advantage kung meron kang parehong brand ng ISP, AP. So ito yung sinasabi kong app guys, no. Sa mga hindi nakakaalam, kung ang mga access point nyo ay pare-parehong brand and supported ng Omada app, pwede nyo siyang i-manage dito sa Omada app. Click natin yung Omada app. So ayan na. Ito siya. Punta tayo sa standalone mode. Punta tayo sa AP. So ayan yung dalawa kong mga access point na nakakonect sa aking piso Wi-Fi. Pag open mo nito, lalabas dyan kung ilan yung mga client na naka-connect sa particular access point. So isa sa ating EAP110 may isang naka-connect. Sa ating EAP225 naman ay dalawa at this moment, no. So ayan, no, may mga feature siyang pwede mo siyang i-configure. So hindi ko may advise yan kasi pwedeng ma-interrupt ang operation ng iyong piso Wi-Fi pag ginalaw mo siya dito. So ayan, punta mo dito, meron din siya mga
useful na mga tools para sa mga details, iba pang mga details. Yan, EAP. Yan. Good yung connection, walang masyadong interference. Internet speed, ping. So mga yan, hindi ko na mga ginalaw yan, ano, kasi parang hindi naman ako maalam talaga sa mga ganito. So ayan guys, na. So yan yung advantage pag meron kang mga access point na the same ang brand. So ngayon pupunta naman tayo sa dashboard natin, sa one click sa wifi natin, ano. Yan, login lang tayo. So as of the moment, meron tayong 3 connected users. So ayan, no, medyo mahina ngayon, unlike sa mga malalakas talagang bendo ng mga kapwa nating kabendo, no, na umaabot ng 500 a day. So yung sa akin, ganyan. Ito yung alam ko, yung 31. So napakita ko lang sa inyo nung kung magkano na ang pinaka-income ng machine na to simula nung in-install ko siya. Sales report. So ito siya. So simula nung in-install siya nung June 6, 2023 hanggang ngayon ay nakaipon na ako ng 27,120. So ang price ng bendo na kinuha ko is 799, sabihin na natin 7,999, or sabihin na natin 8,000 plus 800 na installation fee, o 8,800 na siya, plus yung internet connection natin na pang monthly, ano. So kung tatanungin kung naabot na natin yung ROI, abot na. Kung tutuusin, nababayaran na natin ang ating internet connection, yung ating ISP, at may extra income pa tayo. So ang average na income natin ito for every month, ano, pumapalo siya ng 4,245 a month. So okay na rin kung iisipin. Mababayaran na yung internet connection, sa kuryente nakakabayad din. So ayan guys, na. So kung iisipin, payat na payat pa ito sa mga kapwa kabendo natin na umaabot ng 30k, 40k ang kita every month. So nagdedepende rin yan sa location. So thank you very much guys. Yun lang po. And mabuhay tayong lahat. So kung meron kayong mga comment or suggestions about sa aking setup, just feel free to comment down below. Thank you very much.